Magandang hapon, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang naitatalang aktibidad sa Bulkang Bulusan. Bate po sa 24 hours observation ng PHIVOLCS na itala sa Bulusan ng nasa 55 volcanic earthquakes. Nagbuga din ito ng 74 na tonelada ng sulfur dioxide. Naitala din sa bulkan ng nasa 50 metrong taas ng ibinuga nitong usok. Paalala po ng PHIVOLCS sa publiko, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone. Ang bulkan ay nananatili sa alert level 1. Sa ibang balita, tuloy-tuloy po ang pagtugon ng Health Department at ng iba't ibang lokal na pamahalaan para mapaigting pa ang programa laban sa pagkabansot. Sa Taguig City, naitala na ang pinakabababang stunting rate sa buong Metro Manila para sa mga batang may edad na 0 hanggang 5 taon. Batay ito sa datos ng National Nutrition Council o NNC. Ayon sa Operation Timbang Plus, nasa 0.20% ang stunting prevalence sa Taguig City. Mas mababa po ito kumpara sa 7.82% na national average na patunay na pagunlad ng lungsod sa paglaban sa malnutrisyon sa mga bata. Ayon po kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, resulta ito ng matagal nang ipinatutupad na community-based nutrition programs at mga targeted interventions para sa mga ina at kanilang mga anak. Dahil dito nakatanggap ang Taguig ng pagkilala kabilang ng pinakamataas na Nutrition Honor Award at ilang Crown at Green Banner Awards para sa mahusay na implementasyon ng programa. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinag-aaralan na po ng Pilipinas ang posibilidad na makakuha ng supply ng langis mula sa Russia, isang hindi tradisyonal na trading partner ng bansa sa gitapuyan ng kasalukuyang hamon sa enerhiya. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang supply ng langis habang nananatiling pangunahing trading partner ng China. Bukod po sa Russia, tinitingnan din po ng gobyerno ang iba't ibang paraan upang matiyak ang sapat na supply ng enerhiya sa bansa. Inihayag din po ng Pangulo na patuloy na tinutupad ng mga kasalukuyang partner ng Pilipinas ang kanilang mga kontrata at nakikipag-ugnayan ng bansa sa iba't ibang kaalyado upang matugunan ang pangangailangan sa enerhiya. Sa kasalukuyan po, kumukuha ang Pilipinas ng pataba mula sa Indonesia at China, refined fuel mula sa Japan at South Korea at langis mula sa Malaysia. Dagdag pa po ng Pangulo, maayos ang supply ng langis ng bansa na tinatayang aabot sa humigit kumulang 45 araw depende sa uri ng produktong petrolyo.